The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests, do not reflect those of the show, the management, and the network. Magandang gabi, Pilipinas. As we step into 2026, we also enter a new chapter of accountability, awareness, and informed public discourse. In a time when facts matter and context is crucial, staying engaged has never been more important. This new year, we reaffirm our commitment to clarity, truth, and meaningful conversations. Here, we don't just report what's happening. We ask why it matters, who it affects, and what it means for every Filipino. So stay with us as we begin 2026 with a sharper insights, deeper conversations, and a stronger voice for the public. Ako po si Ox Balyado, and this is the PH Insider on TV, your front row seat to the country's most crucial conversations. Narito na ang mga pinakamalaking balitang pinag-usapan at naging bahagi na ng ating kasaysayan. Kasama pa rin siyempre ang ating magiting na attorney ng bayan. Magandang gabi mga kababayan, saan man kayo sa mundo. Samahan niyo po kami sa isa na namang oras na balitan at balitaktakan. Ako po si Attorney Rizandro Unay. Good evening, Kaballero. Good evening, Caballero. At sa isang siyempre pambihirang pagkakataon ay meron po tayong makakasama. At dito po sa ating paghihimay-himay ng mga balitang yumanig sa ating bansa, isa pong batikang political analyst, academician from the University of Santo Tomas, and an international relations expert, ladies and gentlemen, Professor Dennis Coronacion. Prof, good evening. Good evening po, Sir Ox. Good evening, Attorney. Good evening, Prof. Ayan, dito tayo magkukwentuhan, Professor. Ha? Isang oras at maraming salamat sa pagkakataon na samahan niyo po kami ngayon. Salamat din po sa pag-imbita. Tampok sa mga balitang ating hihimayin. Congressman Leviste umaasang ilalabas ng Ombudsman ang kontrobersyal na Cabral Files. Umaasa si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na isa sa publiko ng Office of the Ombudsman ang tinaguriang Cabral Files matapos ipahayag ng Department of Public Works and Highways na nasa Ombudsman na ang desisyon kung paano ito ibeberipika. Nagpahayag ng pagdududa ang Malacanang at ang Office of the Ombudsman sa mga nasabing dokumento dahil pumanaw na si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral na itinuturing na pinagmulan ng mga papeles at wala na siyang kakayahang patunayan ang pagiging totoo ng mga ito. Ang Cabral Files ay listahan umano ng mga budget insertions at ng mga taong nagpanukala ng mga ito na sinasabing itinago ni Cabral at kalaunay nakuha ni Leviste. Ipinahayag ni Palace Press Officer Claire Castro na ang pagpapatunay sa Cabral Files ay isinailalim na sa Office of the Ombudsman. Pinuri ni Leviste ang hakbang na ito, ngunit iginit na sana ay naisagawa ang verifikasyon bago pa pumanaw si Cabral noong December 18. Dagdag pa ni Leviste, magiging mabuting balita kung may ilalabas na update ang Ombudsman sa mga susunod na linggo at mas mainam kung agad itong mapapatunayan. Sinabi rin niya na kung hindi maaring isa publiko ang mga dokumento, nararapat na ipaliwanag ng Ombudsman ang dahilan. Ayon sa kanya, hindi ito makasasama dahil itinuturing na pampublikong dokumento ang mga ito at marami na ring may mga hawak na kopya kabilang ang media. Ibinahagi rin ni Leviste na mula pa noong Nobyembre ng nakaraang taon ay tinatalakay niya ang tungkol sa Cabral Files na anyay nagsilbing proteksyon sa mga dokumento at kay Cabral. Ayon sa kanya, nagbigay rin siya ng kopya ng mga dokumento sa Ombudsman nang bumisita ito sa kanyang tanggapan. Dito ka mamaya sa tabi ko. Now, let's break down what really matters in this issue. First things first, what is the evidentiary value of the Cabral Files under the Philippine Inabala natin si evidence? Inabala Who wanna natin go ang first? Maybe cameraman.
Attorney Sandro will do the honors. Professor. Yes po. Yes, okay. medyo masalimuot itong usapin na to kasi maraming school of thought dito. Maraming nagsasabi na hindi ito admissible. Pero dalawa lang naman ang parameters natin when it comes to admissibility. Relevancy at saka yung competency. Relevancy, if it is relevant to the issue at hand, and it is normally determined by the court. At yung competency naman, ay kung hindi ito excluded ng batas, ay ito hindi naman admitted naman ng batas, hindi naman ito ini-exclude. So as regards to competency, ang pwede lang mag-testify nito ay yung may-ari mismo Ng dokumento. ng dokumento. Okay. Now, kaya Which in this case, DPWH. which is in this case DPWH. Kaya kailangan if these are public records indeed, ay kailangan ito i-authenticate ng Okay. DPWH. Well, I think that's presumably the reason why the Congressman Levis has been trying to get the confirmation coming from the DPWH secretary himself, Secretary Vince Dizon, right? Yes. Actually, aside from what attorney said, aside from the legal aspect of this, This issue, huh? yeah, this issue, what we should also ask are questions like, were the persons, were the public officials implicated by this document? Kasi syempre, kapag pinayagan o nagkaroon ng evidentiary value ito, makikita natin ibig sabihin accepted na yung content ng files na yon. Yes. And the next question is, sino-sino ba yung mga nakalagay doon? Kasi I think as far as I know, para may mga ang sabi, may mga certain lawmakers and even Malacanang officials who are named in the those document. files. Yes. Can these documents allegedly originating from the deceased public official be legally authenticated? Well, pwede naman kasi these are public records naman. So, you know what a public document is. These are documents which have been prepared, made, or received by the public official or employee in the course of their official duties. At saka pag may mga dokumento na i-file doon sa agency, nagiging part na rin yan ng public documents. So, insofar as I'm concerned, ma-authenticate naman ito doon sa DPWH. Well, kaya nga sinasabi, dapat talaga patotohanan ito na mismo ng mga tao doon sa ahensya mismo na pinanggalingan ng dokumento. Tama ba, bro? Tama ho yun. At kapag na-overcome na yung ganong obstacle, in-accept niya siya as a legal evidence, ang ano dyan is what I think it's going to start the ball rolling. So yung mga taong nandyan na, syempre magkakaroon ng trial and this will be presented as an evidence. So yung mga taong nakapaloob dyan, yung mga pangalan na mention, they will be implicated and of course, they will have to defend themselves. Yes. Oho. So ang tanong sa ngayon kasi hindi pa nilalabas sa media kung sino-sino yung mga yan. Allegedly, sila rin yung nagkaroon ng insertions. Oo. Yes, yes. So yun ang value ng na yan at least on the Right. political side. Now, well, as to these files, which office is or has the lawful mandate to authenticate? Is it the Office of the Ombudsman or Well, the it should be the DPWH, as we've been DPWH, of trying course. to put emphasis on? It should be the DPWH, of course. Kasi sa kanila naman ang dokumento na ito At doon naman nag-oopisina at saka part ng DPWH si Undersecretary Cabral. Well, si Ombudsman, maaari siguro yung mag-examine and to scrutinize these documents Yes. further than... It's part of their investigation. Pero as to the authentication, well, it has to be done in part by the Public Works and Highways. Yes, of course po. Pero there's that question na I think that came out early on when this was being presented to the media by Congressman Leviste. Kung DPWH daw, would it be possible that the leadership of that agency would do something to protect some individuals contained in the document? Kasi naalala ko sabi ni Secretary Vince Dizon, hindi naman kompleto only partial portions nung document na yon ang pinakita ni Congressman Leviste. And then sabi naman ni Congressman Leviste, parang pwede naman natin i-reveal later on. So, kumbaga man, if DPWH would be given has that power, ang tanong dyan, posible ba na kung sakali may gustong proteksyonan ang DPWH leadership, magagawa ba yon? Mangyayari ba yon?
posible naman yun. Depende yun kung sino. Nasa mga kamay din Nasa naman mga kamay nila yan. At the end of the day, right? Pwede ho bang kumbaga partial authentication? Yes. Yes. Pwede ho yun. Pwede naman eh. Why can't they reveal the partially authenticated document if they're already authenticated? And bigyan na lang na mas malalim o mas bigyan. Mas Yeah, and bigat from there, diin mag-imbestiga sa na. investigasyon. Well, Is the Cabral files per se a public record? Presumably it is. Ang sa akin naman if it's going to be considered a public record, then that means the public can have access to these files. Yes. And if the public can have access, there's that risk na pwedeng alam mo since the ombudsman is part of the judiciary and yung legal process usually is of course this is not disclosed to the public because of the right of the accused to due process. There's always that risk, that danger na kapag i-reveal yan sa public, alam niyo yung public perception. Yes. Na kahit wala pa namang solid evidence against those who are implicated, ang paniwala na agad ng mga tao ay guilty. Kasali ka dyan. Oo, kasali ka dyan. Wala pang ang trial, sigurado guilty ka na. By publicity. Okay. Right. Well, you mentioned the ombudsman. Does the ombudsman have a legal duty to disclose or discretion to withhold pending verification? Well, nasa sa kanya yan. Anyway, ito naman si Ombudsman, kahit hindi nga sa kanyang mga dokumento. Sabi, may warrant of Nadi-disclose arrest, hindi ni-disclose niya eh. Pero depende sa kanya yan. But then again, on my part, para sa akin, it would be fair na wag mo nang i-disclose unless authenticated itong mga documents na to. Because it would hurt some other personalities. At saka pwede ma-preempt. Pwede ma-preempt. Hindi naman. Tama ko, ano? Tama. Pwede na magkaroon ng preconceived notion even before the start of the trial. The trial. Okay, in corruption investigation, should transparency yield to due process? Ito na. Or can both be pursued simultaneously without compromising the rule of law? Wala tayong debate dyan. Dapat dalawa yan. Sundin. Di ba? I agree po. No? At saka merong due process. Right. Tama po, I agree with the attorney na they should go hand in hand. Yes. Dapat walang dapat i-sacrifice dyan. ICI, remember, ang problema niyan is how to balance Yes. between the call for transparency and the need for due process to protect the rights of the accused. Right. Oo. Kaya ang tagal ngang isinapubliko eh. Kasi yung paninimbang doon eh. Ang problema lang po is that the public has become impatient. Yes, tama naman. Yes. Pero yun nga, yung question on possible imbalance eh. Kaya nagkaroon ng pagkaantala. Simula pa lang yan ang pagtalakay natin sa mga isyong napapanahon at dapat na pag-usapan. Dahil sa ating pagbabalik, Senador Amy Marcos muling binanatan ang 2026 national budget sa isang video ad message. When we return, we confront what these allegations mean for accountability, the law, and the credibility of the 2026 budget. Here on the PH Insider on TV. This 2026, may mga magbabalik at may mga bagong boses and faces tayo makakasama. Mga kakamping bibida mula umaga hanggang gabi sa inyong hinihintay na muling pagsasaimpapawid ng mga programa sa patuloy nating pinalakas na DA-TV. Ang paborito nating pinakasikat na turingan ng bayan muling magbubukas kasama ang mga celebrity, personalidad at mga kababayan nating dala ay kwento at karanasan. Kasama ang #1 pawnbroker ng bansa, Pawn Master Boss Toyo, Pinoy Pawn Stars. From untold struggles to groundbreaking success, meet the trailblazers, hear their stories, and witness how they changed the game. Catch veteran broadcast journalist and multi-awarded public service program host, Ox Balyan, as he sits down with the movers, the visionaries, and the real-life change-makers who transform their communities and our world. Their stories, their struggles, their triumphs. They are not just players. They are the game changers. Ano nga bang pamantayan para masabing tayo ay tunay na Pilipino? Ang kulay, kaugalian, katangian at ang ating makulay na kasaysayang bahagi na ng hibla ng ating pagkakakilanlan. Mas malalim nating susuriin kasama ang mga eksperto at bigating mga pangalan sa larangang ito.
sabay-sabay nating alamin kung paano nga ba ang maging Pilipino. We dive into the journeys of remarkable Filipinos, entrepreneurs, visionaries, and everyday heroes. Unfiltered, honest, and inspiring. Join us as we uncover stories that shape the Filipino spirit. Hosted by Milo Triggerman Cavarles and Francesca Taruk. Kwento Juan. In a nation of opinions and power plays, one show dares to look deeper, beyond the headlines, beyond the noise. Three voices, one mission. Ox Baliado, Attorney Rayzandro Unay, and Attorney Eugene Riego, revealing the truth behind the nation's most urgent issues. The PH Insider on TV. From the heart of the city to the farthest provinces, we bring you the latest headlines and stories that matter as they happen when they happen. No delays, no distractions. That's the facts. Fast, clear, and accurate. When news break, the DATV news team is there because when it comes to information, every Filipino deserves to be the first to know. The D8 Patrol and DATV News Alerts. Every city has its flavor. Every escape has its story. Join us as we uncover the Metro's most elegant dining places and social scapes, where taste meets experience. From brunch spots that brighten your day to late-night lounges that keep the stories flowing, we'll take you there. All you need is your curiosity, because we've got the stories and the destinations covered. Only here on Metroscape. Be inspired as we unfold the story of William Theo steps up to a legacy of compassion, embracing the great responsibility of continuing the public service mission started by his grandmother, the iconic Rosa Rosal, a medical talk show that continues the mission of helping, healing, and serving with heart. Real stories, expert insights, life-saving conversations. Because every Filipino deserves care. The Rosa Rosal way. This is a legacy of service, continued with compassion. Agapay, tatak serbisyong Rosa Rosal. In every conversation lies the power to understand, to question, and to create change. From national issues to economic reforms, we bring together political figures, policymakers, and public servants to shed light on the stories that shape our nation. Because dialogue is where progress begins. Meaningful talk, insightful minds, one platform for truth and understanding. DATV Kapihan. In a nation where compassion fuels hope, ordinary Filipinos rise as heroes, champions of kindness, service, and unity. Join PCSO General Manager Melquiades Robles as he leads the search for modern-day heroes, individuals, and communities who embody the true spirit of Kawanggawa. Be moved by stories of generosity, acts of courage, the power of helping, changing lives one heart at a time. Because true warriors fight not with weapons, but with kindness. Kawangga Warrior, ordinary people, extraordinary hearts. At tuloy-tuloy pa rin ang pagbuhos ng saya, pagtulong at mga naglalakihang papremyo na patuloy na pagpapanibago sa buhay ng mga Pilipino. Hatid ng pinagkakatiwalaang PCSO Lottery Draw. Kaya naman, tuloy-tuloy lang ang pagtaya, pagbabantay sa inyong mga lotto ticket at pagtutok sa inyong paboritong lotto games from Monday to Sunday. Dahil baka ikaw na ang susunod na mabibinyagang bilang pinakabagong PCSO Lotto Milyonaryo. Dahil sa PCSO, sa bawat taya, may kawanggawa. Informed, updated, and empowered. Ito ang DATV, your ultimate channel past to millions. News that informs, stories that inspire, and programs
that move the nation. From truth to action, from people to progress, we are your connection to it all. DATV, your home for truth, service, and the Filipino spirit. Nagbabalik ang The PH Insider on TV. At kasama pa rin natin siyempre ang ating magiting na abogado ng bayan, Attorney Sandro Unay. Magandang gabi ulit, Caballero at Professor. At siyempre si Professor, Magandang gabi Professor po ulit. Dennis, nandito pa rin ha. Mukhang umiiting na yung talakayan. Okay. Sa ikalawang balitang naging sentro ng mga kuro at diskusyon sa bansa, Senador Amy Marcos tinawag na sneakest at pinaka maruming pambansang budget hanggang 2026. Iginit na Senador Amy Marcos na walang tunay na na-veto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gastusin sa 6.793 trilyong pambansang budget para sa 2026 dahil tanging mga unprogrammed appropriations na wala pang tiyak na pondo ang tinamaan ng veto. Kinwestiyon din ng Senador Marcos ang pahayag na pinakamalinis, umano, ang 2026 General Appropriations Act at sinabi na nananatili pa rin ang malalaking alokasyong tinuturing niyang pork. Ayon pa sa mambabatas na ang unprogrammed appropriations ay mga standby item na maaari lamang ilabas kapag may sobrang kita, ipon o bagong financing. Kaya't walang aktual na proyektong tinanggal sa regular na budget. Inilarawan niya na ang 2026 budget bilang pinakatuso dahil anyay hindi inalis ang pork barrel kundi hinati-hati at ikinalat sa iba't ibang linya ng budget. Binatikos din niya ang mahigit dobleng pondo para sa farm-to-market roads na anyay posibleng nagiging instrumentos o pamumulitika. Nagbabala rin si Marcos sa biglaang pagtaas ng ayuda sa medical assistance ng gobyerno na maaari umanong magamit bilang pampolitikang impluensya bago ang halalan. Tinukoy niya ang medical assistance to indigent and financially incapacitated patients ng Department of Health at iginiit na mas mainam kung direktang napupunta ang tulong sa mga ospital kaysa idaan sa mga mambabatas. Binanggit din ni Senador Marcos ang biglaang pagsulpot ng 10 billion pesos presidential assistance to farmers and fisher folks na umano'y idinagdag lamang sa Bicameral Conference Committee deliberations. Panahon na para gilingin natin ang tunay na usapin, Attorney Sandro and Professor Dennis. Now, if no programmed items were vetoed, thus limiting the veto to unprogrammed appropriations have any real legal effect on the national budget? Sige, si Prof muna. This Umpisahan time. ko po. No? Sige. Nakakatuwa po yun talaga to si Senator Amy Marcos. Ano? Sa akin lang ho, no? Since si Senator Amy Marcos is part of the legislative process and she's complaining about all these things with regard to the 2026 national budget, ang tanong ko po, ano po bang ginawa niya habang pinag-uusapan sa Senado, even sa House, ano, itong tungkol sa national budget. At sana itong mga yung kanyang pag-scrutinize ngayon after the national budget was signed by the President. Sana ginawa noon. Sana ginawa niya noon. Na-raise niya yung mga objections Right, niya. At may nagawa sana, hindi kagaya ngayon, na wala na, tapos na eh. And to think na, ano pa nga ho to eh, this was already long overdue. Dapat nung December last year, napirmahan na to ng Pangulo. And dahil sa pag-scrutinize ng Legislative Department natin, Medyo naantala. Naantala at nag-extend pa. Tapos, ang kanya binabanatan ay yung mga, hindi naman yung mga unprogrammed appropriations. Kasi yun talaga binito ng Pangulo. A big Yes, portion yes. of it, nasa 92 point something billion. 97. Yeah, 97 billion. Ang titingnan natin, ang pinag-iinitan parate, kasi nga daw, this is subject to, prone to abuse, ay yung unprogrammed appropriations, allocations. Binawasan na nga po yun. So, nagtataka ko ano pa ba ang pwede maging irregularidad na pwede mangyari dito sa mga budget, part ng budget na naka-allocate per agency, per department. Well, tinawag niya nga itong pinakatuso daw na kasi nga. Siguro, mayroon siyang ibang silip dito na wala nga yung appropriations, pero yung mga pondo na dapat na doon ay inilaan naman sa pagpupondo ng ibang ahensya ng gobyerno na maaaring
pagmulan din ng di umano'y malalimang pangkorupsyon. Well, ang sagot ko naman po dyan, at this point, since already enacted, meron naman po silang oversight function. Oho, ang ating legislative department, I think even after every law was passed, meron silang oversight function. Yung may mga committees po dyan eh. Na pwede nilang scrutinize kung tama ba yung pag-i-implement ng ganitong portion ng budget na naka-assign sa agency na to. Kasi ito yung bagay na I think lumamya, nawala noong 2025 and in the years before. Kaya naabuso 'yan. Kasi yung oversight function ng legislative department ay parang hindi na ginagawa. O kasi nga kasabwat. Parang hindi Kasabwat yung mga walang action na lawmakers nangyari natin doon. eh. Doon nga sa pagpapangsyon nila sa pagiging oversight nila, parang doon na sa buhatan, doon na pumapasok. Yes, Yun ang tama ko problema kayo eh. dyan. Doon Tama ho. nagkakaroon ng tinatawag nilang unwritten conspiracy. But then again, bago natin iwanan itong usapin Yes, tungkol dito sa unprogrammed appropriations, mukhang hindi naubos. Maraming unprogrammed appropriations pa rin, kaya pumunta na yung ibang mambabatas ngayon sa Supreme Court precisely to question the constitutionality of these remaining unprogrammed appropriations na nandun pa rin sa GAA. Okay. Talking about the constitutionality of matters at hand, does the Constitution or existing jurisprudence allow pork to exist in repackaged or indirect form? Well, of course, pag nirepackage mo yan, that is, Natatawa ko dun sa you're repackage. going around the law. Tama si attorney. Parang sinircumvent Sinircumvent yung yung existing batas. jurisprudence at saka yung batas. Kasi I remember, attorney, I think back in 2013, nagkaroon ng ruling ng Supreme Court Yes. prohibiting or declaring as illegal itong pork barrel. Pork barrel. Yes, Because of the PDAP scandal Yes, involving Napoles and Tama. et al. Yes. So, dito natin makikita kung gaano ka-creative yung mga government officials natin. Ginagamit nila yung talino nila on how to go around Yes. yung mga Supreme Court decisions, mga existing laws. At kaya nga ho na nangyari itong mga nangyari itong insertions noong 2025. So yung kung ano man yung tawag yan, repackaging, going around the existing jurisprudence and laws, hindi ho maganda yan. Because At the end that of the leads day, to yes. corruption. Precisely. Precisely, kaya nga nila gustong gawin yun. Otherwise, kung walang intent, Obviously, the reason why. Okay. At what point does the use of unprogrammed funds cross from legislative discretion into legal abuse? ayun na nga ang nasabi natin kanina, sinabi ni Professor, pag nagkaroon na ng conspiracy doon sa sa implementation at saka doon sa promulgate nitong GAA at saka nag-sponsor, talagang Hanggang doon sa implementation. sa implementation, yun talaga. Totally talaga. Yung GAA naman, kaya sinasabi natin yan, yan talaga ay gawain ng mambabatas. Kaya lang doon sa implementation, iba namang usapan yun. Now, yun ang problema sa implementation. Will they still have the direct control during the implementation? Theoretically, dapat wala. That's the ideal eh. Di ba, Prof? That's the ideal, di ba, sir? Pero pagdating sa implementasyon, nandun pa rin eh. Kapag nagkaroon nga ho ng part, yung mga lawmakers natin sa implementation, kagaya ng nangyari sa mga flood control projects, nandun ho agad yung presumption na may corruption na nangyayari. Kasi that's not their job in the first place. Yeah. Exactly. Kung meron man silang part dun sa implementation, yun yung pag-oversee. Ministerial siguro. Tama ho. Tapos at this point, i-insert ko lang yung sinasabi ni Congressman Erice Yes, with yes. regard to the unprogrammed allocation. Sabi niya, the way that it's being practiced ay illegal. It's not in accordance with, I don't know if it's with the 1987 Constitution or an existing law. Sabi niya, kapag may mga unprogrammed allocations, dapat identified na from the very beginning yung source Yes. ng funding. Dito ho, hindi pa wala pa. Kaya sabi niya, dudulog ako sa Supreme Court, magpa-file ako ng kaso, para once and for all, matuldukan na ito. Right. Tama. Yun, precisely yun ang kanilang ipinunta ngayon sa Supreme Court. Korte Suprema. Okay, does the President's limited veto meet the constitutional standard of fiscal responsibility?
Well, nasa sa kanya yan eh. Yung veto power ay sa kanya yan. So siya lang talaga ang Unlimited nga. eh. ang sa kanya kung ibibito niya, line by Kung line, alin or the doon. whole, Okay. whatever. So nasa kanya yan. In fact, ang hirap nga, kahit nga ang Supreme Court, mahirap ano yan eh. Hindi yan sa clown ng judicial review. Okay. Kasi kung Actually, yung pong ano, no, yung proseso na po, every year na proseso na pagpapasa ng national budget, ano po yan eh, makikita natin negotiations between the executive branch and the legislative branch. check and balance. Tama po, check and balance. Ang interest po ng ano ng executive branch ay maisagawa yung mga programa nito. Na tinutulungan ito ng iba-ibang ahensya ng pamahalaan, ng DSWD, ng DPWH, and so on and so forth. Pero ang interest naman ng mga congressmen natin, yung mga lawmakers natin, ay kung paano manatili yung ano no, yung kumbaga discretionary funds na pwede nilang ipamigay sa kanilang mga constituents. Kasi alam niyo yung pagka-elect and re-elect ng mga lawmakers natin, nakadepende yan kung kaya nilang makapamahagi, makatulong sa kanilang mga constituents. Exactly, yes. So yan po ang parati nilang pinaglalaban every time pinag-uusapan ng GAA. So negotiations po yan. Magkano ba? Ito po yung sinasabing kumbaga pork barrel. Kasi traditionally, ang tawag po dyan kumbaga bringing home the bacon. O, kung sino makapagdala ng bacon sa mga constituents niya, siya most likely ma-re-elect. Oo. Kasi syempre, umaasa sa iyo mga constituents mo na tulong, pag wala ka maipamigay, bilang isang political leader, wala ka. Hindi ka ma-re-elect. At marami hong cases sa mga LGUs, na sa mga distrito, na pag walang maipamigay yung political leader, iba na ang pipiliin sa susunod na eleksyon. Ibang leader na ang iahalal. So that's a problem that all lawmakers and politicians confront every budget season. Paano naman kami? May mga ano kami na dapat alagaan. At umaasa. Umaasa. Oo. Nabanggit ni Professor yung bringing home the bacon. That reminds me the pork barrel still. Yes. mas maganda na nanggaling kay Professor yun. Okay, closing question as far as this topic is concerned. If pork was not removed but merely renamed or redistributed, does that still violate the spirit, if not the letter of the Constitution? That's precisely kaya ngayon sila nandun sa Supreme Court. Kasi they feel na ito ay circumvention. Itong, to me parang gusto nilang, hindi, circumvention ito. Yung mga program na to, this can be abused and this can be, kaya sila ngayon nandun sa Supreme Court. Yan ang tingin ko dyan. Ewan ko kay Professor kung anong tingin niya doon. Well, actually, correct me if I'm wrong, attorney po, no? Pero I have not seen anything in the Constitution that prohibits the use of pork o pork barrel. Baka, tingin ko po walang na-mention. It's just the Supreme Court that deemed it illegal. Oh, kasi nga naabuso. Because on At that how point, it's being used. That's right. and Pero implemented. kung titingnan po natin sa kasaysayan ng politika natin, hindi naman talaga bawal yan eh. Oo, in fact, pati sa pinagkopyahan natin na bansa, allowed rin yan, yung pork barrel. Yes. Sa United States. Kasi iba-ibang pangalan lang yan. Ang naalala ko noon, ang unang pangalan yan ay Countrywide Development Fund. CDF. CDF. Oo, Naging PDAF, di ba? nag-evolve po yan. Oo. Pero yun na nga, sobrang talamak kasi, sobrang sama nung nangyari Abuso. noong 2013, in the years before that, because of Napoles and yung mga associates niya. Ayan, pinagbawal. Pero kahit anong pigil mo, makakahanap pa rin ng paraan upang, parang tubig ho yan, no? Naghanap ng lagusan, kahit harangan mo. Dahil yun ang sistema natin eh. Kailangan ma-elect ka doon sa distrito mo eh. That's right. Tama ho yan. Nakakatuwa nga yung metamorphosis niyan eh. From pork barrel, CDF, PDAF. Ganon din ang nung ginawa sa pagdating doon sa level ng korupsyon eh. Kung paano rin nag-metamorphose yung estilo ng pagmanipulate ng Kung pondo. dati 5%, naging 50%, Di ba? hanggang sa naging ghost na talaga. Meron akong narinig na isang analysis na parang nangyayari siya sa bansa natin, yung pang-aabuso, magiging sobrang lala. Parang after every decade. Oo, magkakaroon ng corruption scandal, titino yung mga political leaders natin. Tapos after 10 years, meron naman bago kasi inabuso na naman nila. Oo. And thus it becomes a recurring drama of our age. That's right.
Session is suspended muna tayo dahil sa ating pagbabalik. As global tensions rise, the Philippines' concern over events in Venezuela underscores the importance of international law and a rules-based order. The actions of major powers have consequences beyond borders, and for countries like ours, those consequences matter. We'll continue to track the implications here on the PH Insider on TV. We multiply the good for Filipinos nationwide. We drive learning. We promote wellness. We help rebuild lives. We turn hope into possibilities. We care for our players. We advance digital skills and employment. We bridge accessible healthcare to the underserved. We respond in times of disaster. We grant wishes that bring hope and opportunities. We champion responsible entertainment. With this project by Bingo Plus Foundation, it really could help a lot of students and ignite their hope to innovate, to love science, to pursue research in academic but also in their professional life. Wala na yung mga dumi galing sa tubig, malinaw. Safe na po yung tubig namin. Thank you! Kayo po ang ilaw ng aming buhay at tahanan po. Sa loob po ng 20 years, nagkailaw din po kami. Maraming salamat kasi natupad yung kahilingan ko po na magkaroon ng sariling tindahan. As in, sobrang saya po namin mag-ina. I think what DigiPlus and Bingo Plus is doing is really remarkable, and I really affirm you guys for that kasi like this one is a very big step. Together, let's help Filipinos thrive and win in life. We're back with a program that takes a closer look at every angle of the nation's most pressing issues, as always examined in the perspective of the law. This is the PH Insider on TV. For our third story that's stirring public reaction, atake ng US sa Venezuela may tama sa Pilipinas ayon sa mga eksperto at mambabatas. Nagpahayag ng pag-aalala ang Pilipinas sa pag-atake ng Estados Unidos sa Venezuela at sa pagkakadakip kay Venezuelan President Nicolas Maduro dahil sa posibleng epekto nito sa kapayapaan ng rehiyon at sa rules-based international order. Ayon sa Department of Foreign Affairs, bagamat kinikilala ang security concerns ng US, dapat pa rin igalang ang international law, soberenya ng mga estado at ang pagbabawan sa paggamit ng dahas at pakikialam sa panloob na usapin ng ibang bansa. Nanawagan din ang Pilipinas sa pagpipigil upang maiwasan ang paglala ng tensyon. Ang US ay nag-iisang treaty ally ng Pilipinas at mahalagang bahagi ng depensa ng bansa, lalo na sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea.
Babala ng mga eksperto, ang hagbang ng Washington sa Venezuela ay maaaring magpalakas ng loob ng China sa mga teritorial na pang-angkin o pag-angkin nito. Samantala, tiniyak ng DFA na ligtas ang mahigit 70 Pilipinong nasa Venezuela at patuloy na binabantayan. Alright. Okay, dahil medyo magandang, napakagandang kwentuhan kay Prof. Clarita Carlos. Sige, tuloy natin to mga kabalyero. Sige. Mainit. Mainit. Medyo pinagpawisan ako doon eh. Ha? Parang gusto kong maihi na hindi. Oo nga naman. Magbasa nga naman ng history. Diba? Bago mag-comment sa Facebook. O, sige. Lalo na geopolitics ang pinag-uusapan. Oo, at napaka-komplikadong usapin yan. Papakalalim eh. Kasi kailangan maunawaan yung geography, maunawaan yung history, yung economic Tsaka po yung political interplay. exactly. Ng mga countries. That's right. Oo. Diba? Kasi sabi pa nga ni Amerika, oy, teka muna, Venezuela. Nandyan si China. Okay? Bakit ka nakikipagnegosyo ka China? Nung nasa Western Hemisphere ka. Yes. Diba? Akin ka muna. O, kaya naman yan ang ginawa siguro. Diba? Considering that, well, ngayon, even in the news, nandyan naman, buhay na buhay yung mga oil refinery ng China sa Venezuela. Hindi kaya yun, Professor Dennis, isa sa mga rason kung bakit may aggression. Actually, Not just, aside from, of course, oil muna tayo. Sige. Tama yung sinasabi nyo na kanya-kanya ng ano to eh, kumbaga pagmamanage, pagkocontrol ng mga kanya-kanyang... Territorial ano to eh. Exactly, na kanya-kanyang sphere of influence. Yes. So, that's one factor. Okay. Another top factor, another important factor here is oil. Oo, alam naman natin na ayon sa mga pag-aaral, yung klase ng oil na na-extract sa Venezuela ay yung klase na kailangan ng US. Kasi US can produce its own oil. It has produced its own oil. Kaya nga lang, hindi yung kinakailangan ng industriya nila. At saka mas maraming reserve pa rin ng Venezuela. Oo, mas marami pa kasi sabi, mas marami pa kaysa sa Saudi Arabia. Yes, exactly. Oo, so kailangan dependent pa rin naman ng US sa oil ano, yung klase ng oil na nanggagaling sa Venezuela. Eh ang problema, yung political leaders ng Venezuela, yung domestic politics doon hindi pabor sa ng Amerika. That's right, sa interes ng Amerika. Amerika. Kaya yun ang yun ang problema niya. In the same way na yung China, problema niya rin yung West Philippine Sea, yung South China Sea, di ba? In the same way na yung Russia, problema niya rin yung Ukraine kasi dapat nasa sphere of influence niya yan. And yet pumapanig siya sa EU, sa mga Western countries. Members of the European Union. So lahat silang may kanya-kanyang problema, may kinalaman sa geopolitics at ekonomiya na rin. Kasi yung problema sa Russia, merong economic aspect yan. May impact yan sa oil industry. Yung problema sa West Philippine Sea, South China Sea, dyan passageway yan. O nasa how many trillions of dollars yung mga commercial ships na dumadaan dyan. So lahat po yan may economic aspect. Right. Well, sabi nga, well, that's the main concern here, I think, yung ekonomiya. Because that empowers them politically. Yes. That's Sabi part pa of nga lang, economic power makes political power. That's right. Parati yung may economic dimension, Yes. yung mga geopolitical issues. Yes. Kaya kanya-kanya talaga ng pagsasalba ng mga teritoryo. Lalo yung mga strategic locations. Kaya nga ngayon, yung interest ng Amerika sa malapit sa Denmark? Greenland. Oh, yan. Very vocal din ang Amerika ngayon dyan. That's right. Colombia at saka Cuba. Gusto daw niya rin kunin. But then again, ang sa akin lang naman ay after the World War II, nagkaroon tayo ng United Nations at nagkaroon tayo nitong UN Charter in order to level the playing fields para hindi naman mag-abuso itong mga maaangas nating mga itong mga China, yung US, yung mga superpowers. Na ngayon, alam naman natin lahat na yung implementation at ng international rules and law ay nakabase lamang sa Pacta Sunt Servanda. In good faith, kailangan tuparin natin yan. But then again, sa akin palagay, itong US ngayon, hindi niya nag-renege sa dyan. Talagang, paano kung yung ibang superpowers, ganun din ang gawin sa kanya. So, kaya ang sa akin, tayong mga nasa middle o nasa baba ng mga economic countries na naglalaro naman dito sa ating playing field sa natin, pang-ekonomiya lang naman yung sa atin diyan dapat i-insist natin yung rule of law, yung international law. And that's why kaya natin ini-insist ito sa China
Dahil doon tayo malakas sa batas. Oh. Yung UNCLOS at saka yun. Tapos nagre-rely na tayo sa US na kakampi sa atin dahil for so long a time, Alay, aliado. ano natin sila, na sila yung vanguard ng rule of law. And then now, parang nawalan ng moral ascendancy dahil siya mismo nag-break nitong ng mga international communities. Right, yung may UNCLOS, may ruling na dito ang international community, yung West Philippine Sea, Prof. 'Di ba? Parang mayroong tahasan pa rin hindi pagrespeto. But ang isang gusto ko kanina itanong kay Professor Carlos, ngayon kasi ako itatanong Professor Dennis. Kung ginawa ng Amerika sa Venezuela, yung tahasang, let's say, pagkuha, pag-aresto kay Maduro, pwede rin bang gawin ng China na gano'n na lang din sa Pilipinas? Yun na nga ho, kasi I think for the longest time, after World War II, ang pinilit na, ang in-establish o na-establish na norm, parte ng mga, kumbaga yung mga behaviors sa mga states, is the respect of sovereignty of each nation. Yes. Tapos the pursuit of world peace. Yan po yung mga norms So walang violence, walang pangingialam sa domestic politics ng bawat bansa. Use of force. That's right, use of force. Kaso yung Maduro case, yun na nga ho, this is an example na a major power using its might, its military capability, can easily trample upon yung mga ganyang mga established international norms. So, it does not set a good example. Yung ginawa ng Amerika kay Maduro. So, in relation to China, baka gayahin. O, lalo pa may tension, hindi lang sa West Philippines, kundi sa Taiwan. O, baka gumamit ng puwersa rin, following the example of the United States, gamitin rin ng China yung military might niya in order to impose its will on Taiwan, which it considers as its province. Right. Oh. And happens to be an ally also of the United States. Nakakabahala. Maraming nagtatanong na bakit hindi gumalaw yung China doon sa Venezuela. Baka siguro inisip nila, pag kinuha ko yung Taiwan, wag ka rin gagalaw. Di ba? What makes you, di ba, na para gumalaw ka? Ikaw nga, hindi naman ginawa mo yan eh. Tama kayo dyan, kahit pamalayo sa China at sa Pilipinas yung Venezuela, makikita nyo may mga presence din sila doon. Gusto nila mag-intervene din, makisali, tumulong. Pero, what keeps them from from helping totally, talagang all out, hindi, kasi gano'n rin ang US, constrained din siya sa pagtulong dito sa West Philippine Sea issue at sa Taiwan issue. Andyan lang siya in the background, di ba? Siguro pag talagang lumala yung problema sa Taiwan, sa West Philippine Sea, tsaka pa lamang sila totally magiging involved. Pero hanggang ganyan ang sitwasyon, relatively calm. Hindi naman talaga peaceful na pero relatively calm, hindi makikialam yung mga yan. Hindi manghihimasok. Well, ako, pinapangamba ko dyan, yung tinatawag nila na Thucydides trap, na pag sinasabing there's an emerging superpower that threatens to displace an existing superpower, may possibilities na war is going to be that's inevitable. right. Because out of 16, 14 ang nangyari dyan. Dalawa lang amicably settled in the history. Yeah. Pero ang sa akin lang naman gaya ng sinabi ni Professor Carlos, na kumbaga man, assuming that, if we're going to assume that China behaves like any other major power, na reckless at nagpapadala sa power play, posible nga mangyari yan to si Thucydides trap. Pero sabi ni Professor Claire Carlos, maingat ang China in terms of behaving sa international community. Maaring ang perception sa kanya ay negative, pero hindi yan padalos-dalos. Calculating rin yan. Ayaw rin nila mag-risk na magkaroon ng another war because it's going to be against its interest. Of course. Alright. Anyway, yung kanina babalik ko yung tanong ko, sino na magpupulis? Di ba? Well, di ba nag-uusap tayo doon? Pinag-uusapan namin in the past. Itong mga aggression, itong mga nangyayaring mga tahasang pag-violate when it comes to international law. And it's pretty obvious, walang yung po mga international institutions natin na ina-uphold and promote yung international law, pag realpolitik na ho ang umiiral, yung geopolitics,
talagang ano yun, nasa sideline yung mga yan. Nasa sideline. Pero importante ho yung mga yan to maintain order, international order. Kaya mabalik tayo doon sa sinabi po ni Attorney na andyan naman yung United Nations. The problem with these geopolitical issues is that bawat isang major power na permanent member ng United Nations Security Council ay may power to veto. Kung naman yung halimbawa proposed collective action ng UN, pwede lang i-veto. So if the proposed action is to go against the United States, pwedeng i-veto ng US yon as a permanent member of the UN Security Council. So ano nga ho yan kumbaga man, komplikadong chess game. Mechanism na somehow gustong magbigay ng justice para sa lahat, pero still the system itself does not give any justice That's to right. Kasi nga po, nire-recognize pa rin ng UN system yung major power politics. Correct. Oo. Alright, napakalusog ng talakayan. Medyo medyo lumalim talaga din naman. Anyway, thank you very much for the insights, Professor Dennis. Caballero? Thank you. Okay, let's proceed. Three major issues that we've dealt with tonight: accountability at home, integrity of the national budget, and consistency of foreign policy. Lead to one question: does the rule of law still prevail over power in politics? The controversy over the Cabral files tests whether institutions can uphold due process beyond personalities. Senator Amy Marquez's claims on the 2026 budget challenge, whether pork was truly removed or simply repackaged. Abroad, the Philippines' concern over U.S. actions in Venezuela exposes the risk of a selective respect for international law. For a country that relies on rules to defend its sovereignty, inconsistency is costly. At home or overseas, credibility begins when the law applies to all, without exception. Magandang gabi, ako po si Ox Balyado. At kasama siyempre, Magandang gabi. Attorney Rizandra Unay, hanggang sa muli. at tayo po ay nagagalak at nakasama natin si Attorney. Attorney, pakilala ulit tayo. Dr. Dennis Coronation po ng UST Political Science. Ayan, maraming salamat po muli. It's really a pleasure having you on the show. Thank you very much. Hanggang sa muli po natin paghihimay-himay ng mga balitang may pakialam ka. This is the program where we cut through the noise, confront the gaps, and demand the answers the nation deserves. This is the PH Insider on TV. Thank you. Salamat po. Thank you for having me. Salamat, Attorney.